Nakarating naman ang grupo ni Jishuka sa lugar kung saan nangyari ang laban ni Faker at Euphemina. Ano, wala na ang lahat. Sino ba ang kinakalaban nila? Nag-iisang natalo niya ang 4 na miyembro ng guild kabilang na si Faker doon. Tila, ginamit niya ang lahat ng uri ng mga skills mula sa iba't ibang class. Agad naman napaisip si Jishuka. Maaaring isa siyang user na may hidden class. Naglakas loob siyang ipatong ang kanyang kamay sa ating guild. Sa mga tuntunin bilang pinakamalakas na guild, hindi tayo maaaring magmukhang mahina. Hanapin niyo agad ito ngayon. Lilipunan ko siya at ang kanyang mga taga-suporta. Utos ni Jishuka sa mga members. Samantala kay Greed na nag-login na sa laro para makagawa ng mga kagamitan. Ginawa ko itong plate armor sa pamamagitan ng pagsunod kay Mr. Kan sa kanyang paraan at sa kanyang bawat salita. Ito ay nagkakahalaga sa akin ng 473 na ginto. At 150 ng aking buong asset. Ito ang pinakamahal na bagay na nagawa ko. Gumugol ako ng 20 na oras sa paggawa nito dahil ayaw ko ng normal na rating lang. Kaya, ngayon, ang araw ng kaligtasan. Nakikiusap ako sa'yo. Pakiusap, hayaan itong maging maalamat na grado. Nakikiusap ako sa'yo, o kahit man lang hindi bababa sa unique grade. At nang may kabit na ni Greed ang shoulder ng armor, nagliwanag naman agad ito, at pinakita ito ang detalye ng kanyang nagawang item. Notification. Very delicate plate armor. Durability, 272 272. Defense, 303. Movement speed, -6%. Isang maliit na pagkakataon ng ganap na pagtatanggol laban sa mga saksak na atake. Ngunit nang makita ito ni Greed, napasigaw naman ito dahil sa nabigo na makuha ang kanyang kagustuhan. Boy Seth, bakit ganon? Nakita naman siya ni Mr. Kan, kung kaya't napasabi na lang ito. Ang rating nito ay mas mataas kaysa sa karaniwan mong nakukuha mula sa aking production na paraan, ito'y kahanga-hanga. Shiz, magkano kaya natin ito ibebenta? Mahirap tantyahin, maaari naming ilagay ito para sa subasta at hayaan ang kabalyero na magbid para dito. Nakakita ako ng hindi kapani-paniwalang set ng armor sa panahon ng parade, ngunit ang kalidad nito ay hindi kasing ganda ng isang ito na ginawa mo. Kung ganon, isusubasta ba natin ito? Siguro. Ito ay isang magandang pagkakataon, kailangan mong pumunta sa kastilyo upang ibenta ito, at walang bayad sa pagkakataong ito para makapasok. Kung walang bayad, pupunta ako. Isubasta natin ito. Kanina pa ako nakatago, kaya ito na din ang oras para marinig ko ang ingay sa labas. Tugon ni Greed kay Mr. Kan. Dahil ang subasta ay 2 araw pa bago magsimula, dapat kang gumawa ng ilang karagdagang kagamitan upang ibenta. Sige, gagawa ako ng isang legendary grade sa oras na ito. Sigurado ako, makalipas ang 2 araw, ang araw ng pag-alis ni Greed. Mag-ingat ka lagi bata. Huwag masyadong mabigo, nakakabilib na nagawa mong gumawa ng mga normal na grade item, pang-asar ni Mr. Kan kay Greed. Kaya hindi naman maipinta ang mukha ni Greed sa narinig. Kunin mo ito, tanging ang may ganitong badge ang maaaring lumahok sa subasta. Ito ay magpapalibre sa iyo mula sa mga karagdagang pagtatasa. Magiging magandang karanasan ito sa iyo hanggat hindi ka umaasa. Matapos magsalita si Mr. Kan, napasabi naman si Greed sa narinig. Pag-asa at swerte ay hindi ko kailanman nakuha sa buong buhay ko. Ribat niya kay Mr. Kan. Hanggang sa muli. Ito ang Winston Castle. Bagaman ang layunin ng auction ng Winston Castle ay mag-alok ng magandang kagamitan sa mga kabalyero. Ito ay upang mahanap at matukoy ang panday na may mahusay na mga kasanayan. Maraming panday ang nagtitipon at siksikan sa Winston Castle Annex Lobby sa bawat taon. Umaasang mapili at makakuha ng mga karapatang maghatid ng mga kalakal sa Panginoon. Si Greed na nakarating na sa kastilyo. Napakaraming panday, parehong mga users at NPC. Maaari kong subukang maghanap ng mga empleyado dito kung sakaling na naman ako ang smithy. Isip ni Greed sa sarili. Kasabay nito, agad naman nagsalita ang isang ginang para simulan na ang subasta. Ang subasta ay malapit nang magsimula. Mangyaring, magtakda ng pinakamababang presyo ng bid at isumite ang iyong mga item. Si Greed na naghanda na para kanyang item. Magsisimula na. Okay, uunahin ko muna ang plate armor, at itong epic gauntlet na nagawa kong gawin sa huling sandali. Ang problema ay ang pinakamababang presyo ng bid, hindi ko magagawang ibenta ang mga ito kung sila ay masyadong mahal, kaya gaano kataas ang dapat kong itakda sa kanila. Naguguluhang isip ni Greed, dahilan para mapansin siya nito. Mister, anong problema? Ako nga pala si Sting, isang panday. Nakikita kong bago ko lang dito sa subasta. Kaya naisip ko na baka makatulong ako.
Napaisip naman si Greed nang makita niya ito. User siya, pero saan ko narinig ang pangalan niya kanina? Hindi ako makapagpasya sa isang minimum na presyo ng bid. Talaga, hindi ba ang Berong nagbigay sa iyo ng quest na ito ay nagpasya ng una sa isang presyo? Sila ay karaniwang gumagawa ng kanilang mga desisyon ng maaga tulad nito, ibahagi ang impormasyon sa quest. Pinakita naman ni Steng ang notification information kay Greed. Teacher Erendek, binigyan ka ng panday na si Razvian ng isang utos na dapat tapusin bilang kanyang disipolo. Clear condition, isumite ang gawain kay Razvan sa subasta. Gayunpaman, ang husay ng aking guro ay ang pinakamataas. Tignan mo ito, isa itong level 190 rare grade greatsword na ginawa ng aking master. Pagmamalaki ni Steng sa item. At kumislap naman ang mata nito nang sabihin niya kay Greed na, maaari ko bang tingnan ang item ng iyong master? Hindi, anyways maaari mo bang sabihin sa akin ang pangkalahatang presyo ng bid ng isang antas 120 defensive na kagamitan? Tanong ni Greed na tuso ang muka. Ayaw mo. Haze, sayang naman curious lang naman ako. Okay, para sa normal na grade item, ito ay karaniwang nasa 300 gold. Paano naman ang mga epic items? Ano, nakagawa ang master mo ng epic items? Nakakamangha yan. Kahit na ang opsyon ay hindi maganda, ang epic grade item tataas para sa 600 ginto para sa mga gauntlets, at siguro mga 1,800 golds para sa armor naman. Nagulat naman si Greed sa sinabi ni Steng. Dahilan para mapaisip ito ng malalim. 1,800 golds. Mga 2,880,000 won iyon. Ito'y 2 million won kung aalisin ko ang mga gastos. Sa halagang iyon, mababayaran ko na ang mga utang ko. Palang mga utang ko, isip ni Greed sa sarili. Ngayon, mangyaring obserbahan ang aming huling item para sa araw na ito. Nadismaya naman ang mga bedders. Ito na ang huli. Walang mga kahanga-hanga sa oras na ito. Totoo yan, 3 item lang sa kanila ang dapat banggitin. Sinisira lang ng mga bagay na ito ang karangalan ni Ginang Irene. Kabukiran ito, kaya wala tayong magagawa tungkol dito. Naputol naman ang pag-uusap nila nang ilabas na ang huling item. Sa kabutihang palad, ang huling item na ito ay hanggang sa marka. Dinala ito sa amin ng alagad ng panday na si Razvan. Ito ay isang long sword na madaling nagpapahintulot sa magic na Dom Alloy. Nagulat naman sila nang makita na ang items, dahilan para mag-agawan sila sa pagbili nito. Oh, Razvan sabi mo. Thank goodness naghintay kami ng ganito katagal. Kailangan kong bilhin ang isang iyon dahil ito ang huling item. 1,000 ginto. Lumayo ka dito. Kukunin ko ito ng 1,150 ginto. Sa kabila ng agawan ng presyo, may ibinulong naman ang isang kasambahay sa ginang. Mga sir, huminahon kayo. Parang may huling item na isinumite. Tugon ng ginang. Si Greed na nakatulog naman sa tagal. Kaya ginhaising ito ni Steng. Mr. Greed? Oy, gumising ka na. Inaanunsyo nila ang mga resulta. Lagi bang ganito katagal ang subasta? Oh, eto na siya. Kabuuang 110 item ang naisumat, ngunit sa kasamaang palad, 6 lamang sa kanila ang nabenta. Ano? 6 lang. Kahit na nag-submit ako ng 7 item. Si Miss Clar Ice, ang kanyang necklace ay nanalo ng 453 golds. Mr. Grease naman ang inner armor niya ay 189 golds. Mr. Piglets, potion ay 15 golds bawat bote. At ang kay Mr. Steng, longsword ay 1,900 golds. At panghuli, si Mr. Greed. Nandito ka ba? Oh, ako yon. Ang administrator ay gusto kang makita. Please, sundan mo ako. Ako, bakit? Takang sabi niya sa ginang. Sundan mo na lang siya, ikaw ay nasa isang magandang sorpresa. Magandang sorpresa. At nang makapasok na si Greed sa loob. Sir, nandito na po si Mr. Greed. Sagot naman ng may bigoteng lalaki na hawak-hawak ang item na ginawa ni Greed. Ikaw pala si Greed. Mangyaring umupo. Mahusay mong kinopya ang gawa ni Kan, ito ay kahangahangang isinasaalang-alang ang iyong edad. Ang magiting na panday. Narinig ko na ang mga chismis tungkol sa iyo na kumakalat sa Winston. Isang huwarang personalidad na ipinaray sa mga kamangha-manghang kasanayan. Kahangahangang tinuruan ka ni Kan. Si Greed na napaisip naman at naiinip na sa mga sinasabi. Lahat ng ito ay dahil sa kakayahan ko, hindi sa matanda na iyon. Bibilhin namin ang iyong mga bagay sa halagang 5,500 ginto. At isa pa, gusto kong suplayan mo ang ating mga sundalo ng iyong gagawing kagamitan. Nang laki naman ang mata ni Greed habang lumalabas na rin ang kanyang ininom sa narinig nito, kasabay nito.
Hindi naman ito makapaniwala dahilan para ma-shock ito sa sarili. Ano? 5,500 golds. Yan halaga ng 6,600,000 won. Yan ang kita ko sa pagtatrabaho sa labor office ng 73 days, nakuha ko yan sa loob lang ng isang linggo. Kumalma ka, may mas mahalaga pa kaysa sa offer na yan. Isip ni Greed, mangyaring maghintay ng ilang sandali. Ang aming pandayan ay sobrang abala kaya wala kaming oras para ihanda ang mga kagamitan ng lahat ng mga sundalo. Ganoon ba? Naiintindihan ko, kailangan ng maraming oras at pagsisikap para lang makalikha ng isang item. Sige, pagkatapos ay mangyaring gawin ang kagamitan para sa mga kabalyero lamang. Gayunpaman, ang mga bagay na ihahatid mo sa amin ay dapat na may parehong kalidad o mas mataas kaysa sa mga dinala mo ngayon. Naiintindihan ko na mahirap ang trabaho, kaya malinaw na tataas ang bayad ko, karagdagang 10% kumpara sa panalong bid ngayon. Ito ay maaaring isang pambihirang mungkahi, ngunit kapag tinanggap mo ito dapat mong sundin ang mga hinihingi. Si Greed na napapaisip parent sa lahat ng mga sinabi sa kanya. Ha, epic na kagamitan. Hindi ako tanga, minsan nakakakuha ako ng mga normal na rating kahit na may 20 oras na trabaho. Malinaw na mapaparusahan ako, sino ang magiging baliw para tanggapin ang mungkahi na ito para lamang sa ilang mga sentimos. At lumabas na si Greed sa palasyo. Ngunit sa lahat ng mga naisip niya, tinanggap niya pere ng offer. Notification, business with the administrator. Panindigan ang panig mo sa kontrata kay Administrator Vladdy na humiling sa iyo na gumawa ng mas maraming kagamitan. Clear condition, maghatid ng 3 antas 120 hanggang 180 na epic grade sword sa loob ng isang linggo. Tinanggap ko ang deal na ito at ang quest. Kailangan kong kumita ng pera ngayon din. Dahil nagawa kong gumawa ng 2 epic na item sa gitna ng huling 3, hindi imposibleng ma-clear ko ang quest. Inabot ako ng 20 oras upang gawin ang isa sa kanila, kaya kahit papaano ay makakamit ko ito sa loob ng isang linggo. Napalingon na lang ito sa palasyo matapos mapagtanto ang lahat. Nitong mga nakaraang buwan, lubusang hinahanap at sinisira ni Earl's team ang simbahan ng Yapian. Isang mapanganib na grupo ng mga relihiyosong mananamba na nagsasakripisyo ng mga dalagang-dalaga. Ang anak ni Earl na si Irene ay minsan na nilang kinidnap. At sa kanyang rescue operation, ang pinakamalakas na anino ng pamilya ng STEM, na si Doran ay napatay. Gayunpaman, nagbago ang sitwasyon ng lugar sa hilaga ng Winston. Mga bastos na yan, napaka-perseguido nila. Hey! May darating? Sino yan? At ang Blood Witch na si Yora ay lumitaw sa larangan ng digmaan. Marami sila, maaaring mas matagal ito kaysa karaniwan. Notification, 8 Servant Quest. Iligtas ang mga mananampalataya mula sa Steam Troops at maging 8 lingkod ng Yaten Church. Ito ay isang napakahalagang double S grade quest. Dapat ko talagang i-clear ito. Yung feeling nung nakilala ko si Agnes the 7th ranker. Ang kawalan ng kakayahan na naramdaman ko na nakaharap sa isang epic class holder. At agad naman naghanda si Yore para umatake. Ang hamak na iyon, may plano siya sa atin. Ihanda ang inyong sarili. Malakas. Gusto kong lumakas, sambit ni Yore sa sarili habang tumalon sa ere. At nagpakawala ito ng bilog na crystal na nababalutan ng kapangyarihan. Dagdag pa niya, para maging number 1 ranker. Tatapusin ko kayong lahat, at nang makarating ang ulat sa Winston Castle. Mayroong 412 na nasawi, at 5 kabalyero ang malubhang nasugatan Lady Irene. 150 lang ang mga kalaban. Sinasabi mo ba sa akin na 1,000 sundalo na may 8 kabalyero ang natalo sa kanilang mga kamay? Pasiga na tanong ni Lady Irene. Ayon sa mga ulat, mayroong isang hindi kapani-pani walang sanay na sa mga skill ang kalaban. Naniniwala kami na isa iyon sa 7 tagapaglingkod. Sa sinabi ng kawal, napaisip naman si Lady Irene kay Doran habang tiningnan ang singsing. Ipaghihiganti talaga kita, muling ayusin ang pangkat ng panunupil upang palakasin ito, utos ni Irene sa kawal. Sa kabilang dako naman, si Greed na nagsimula na para gumawa ng pambihirang item. Notification, Longsword, grade normal. Maaaring ito ay isang normal na item, ngunit ito pa rin ay kahangahangang espada. Nagbibiro ka ba? Ito ay isang normal na grade lang. Isang normal. Asar na sagot ni Greed kay Mr. Khan. Pero kung ibebenta mo ito, makakakuha ka pa rin ng 800 golds. At ang mga materyales ay nagkakahalaga ng 950 ginto. Ginagamit mo ang lahat ng iyong lakas at gumugugol ng higit sa 20 na oras upang gumawa ng isang item. Ang pagsusumikap ay hindi kailanman magtataksil sa iyo, magtiwala sa iyong sarili at subukan muli. Sa palagay ko tama ka. Sagot ni Greed.
At kinabukasan, sinimulan ulit ni Greed. Notification, normal. Long sword. Kung ibebenta mo ito ng 800 golds. Hindi pa tapos sa pagsalita. Asar naman na sumigaw si Greed. Tumahimik ka tanda, manloloko ka. At napalabas naman ito para sisihin ang mga operators ng laro. Oy! Operators mga basura kayo. Itigil ang pagmamanipula ng mga probabilidad. Hihingi ako ng prosekusyon sa customer service, mga walang mudo. Boy set, para sa isang maalamat na panday. Ngayon mayroon na lang akong 5 pagkakataon na natitira. Isip ni Greed habang mangiyak-ngiyak na sa nangyayari. Unique, o legendary. Anong biro? Notification, rare sword. Kahit rares ay halos hindi na lumalabas. Rating normal. Hindi pa rin ito nangyayari. At sa panggigil nito, agad naman siyang gumawa ulit sabay sabi na. Wala na akong pakialam. Kahit anong mangyari, wala na akong pakialam. Makalipas ang 1 linggo, nakita naman ito ni Mr. Khan. 2 epics, 1 rare at 3 normals. Wala kang isang solong epiko, ngunit ito ay isang mahusay na tagumpay. Ayon sa oras, iyan ang iyong huling espada, ayos ka lang. Kalmado lang naman na sumagot si Greed kay Mr. Khan na parang iwan hindi ko din alam, hahaha. Ayos lang ako, nalinis ko na ang isip ko. Patay ako sa alinmang paraan. Paano ang Pagma's descendant kumilos ng mahina? Hehe, Pagma, hindi mo siya kilala, normal descendant lang ako. Ito na ang huli kong patalim. Ang aking mga pagkakataon na makakuha ng isang epic ay bihira na lang, patay na ako. Ang huling espada ko, walang kwenta umiyak sa natapong gatas. Pahinga na lang tayo, ngunit nabigla naman si Greed nang matapos niya na ang item dahil bigla itong nagliwanag. Ha, ano ang? Itigil ang paggawa ng ganoong kaguluhan, isa ko lang normal na item. At bigla naman nagdilim ang ulap kasabay nito, lumabas naman ang napakalakas na kidlat mula sa himpapawid patungo sa espada. At nang makarating ito kay Greed, agad naman nagliwanag ang espada na nabalutan ng malakas na aura. Ano ba ang nangyayari? Tugon ni Greed sa hindi rin malaman na dahilan. Sa kalaunan, nabigla naman siya nang makita niya ang sword at napasabi na lang ito na. Sumuko na ako, kaya hayaan mo na lang ako. At nang makita nila ang grade ng espada. Notification, Sword of Self-Transcendence. Legendary grade. Karagdagang pinsala ng mga kalaban na antas 200 sa bawat pag-atake. Ang lahat ng mga estatistika ay tumaas ng 25 dahil sa paglikha ng isang maalamat na item. Ang reputasyon tataas ng 1,000 sa buong kontinente. Gulat naman si Greed sa mga impormasyon sa legendary item na nagawa niya. Dahilan para mapalingon ito kay Mr. Khan. Si Mr. Khan naman na nakita ang espada. Nang laki naman ito ang mga mata dahilan para maglaway at mapatombo ito sa gulat. Tanda, huwag kang mamamatay. Hindi pa tapos ang quest ko sa iyo. Sigaw ni Greed. At dyan na nagtatapos ang ating kwento. Pakiusap, pa-subscribe naman at like kung nagustuhan nyo ang ating kwento mga kabagsak. Pa-share na rin at comment para sabay-sabay na tayong makipag-party level up. Salamat!